Isang star witness ang lubutang sa pagdinig ng Kongreso ngayong araw at nagbigay ng matibay na testimonya laban sa mga di umano'y katiwalian sa ilalim ng administrasyon ni Kuting Jr. Ayon sa sakti, may direktang kinalaman ng Pangulo sa mga kahinahinanang transaksyon na nagresulta ng pagkawala ng bilyong-bilyong piso mula sa pondo ng gobyerno. Ito na ang pagkakataon ko para ilantad ang katotohanan, ani ng witness, na hindi muna pinangalanan para sa kanyang seguridad. Sa gitna ng mga revelasyon o mapawang tensyon sa Kongreso, ilang mambabatas ang nagpahayag ng kanilang pagkadismaya. Hindi na dapat palampasin ng ganitong klase ng katiwalian. Panahon na para managot ang mga nasa kapangyarihan, ani ni Rodante Marcoleta. Samantala, ang kampo ng Pangulo ay mariin tinanggi ang mga akusasyon at sinabing ito'y bahagi lamang ng political propaganda. Patuloy ang pagdinig sa Kongreso at inaasahang maraming bagong detalye pa ang mabubunyag mula sa star witness. Sa kabila nito, nananatili ang tanong ng taong bayan, magtatagumpay kaya ang laban para sa hustisya o muling matatakpan ang katotohanan? At yun ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga balitang ating balita sa tunay na boses ng masa. Siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Hindi pwede yung bibirayin nyo ng bibirayin yung nagre-reklamo, simple lang hinihingi, accounting, accountability. Trilyon yung pera, nasaan na? Ano, titirahin nyo yung mga nagre-reklamo tapos nun paano yung ginto? Okay kayo? Sangayon kayo ron? Ha? Sangayon kayo na nawawala yung PhilHealth? Yung pera? Sangayon kayo merong loan debtor na nanalo sa loto? Na yung 1.7 billion last year hanggang ngayon hindi pa na-explika. Sangayon kayo yung flood control project walang bakal. Puta na mga dispalinghado mga utak ninyo. Tinatama lang namin yung mali. At gusto namin itama at hindi na pwede palakpasin. Hindi na pwede. Okay. Yung kumaba Yung kumaba. Sabi ng aming manok. Sabi ng aming puting manok. Si Lieutenant General Panadero. Sabi ni Trump, no, sa ngayon kay Trump, hindi niya susuportahan ang military junta. O yan na ha. Sabi ni Trump, hindi niya susuportahan ang military junta. Kaya kayong mga naguhuntahan na magkaroon ng military junta, isip-isip mo na. Isip-isip. Ito galing diretso sa kanya. No, A1. Hindi niya susuportahan ang military junta. O de sino? Paano? Talagang konstitusyon yun. Kung sino yung susunod, hindi pwede si BBM tanggal si Inday Sara. Yun yun. Kaya wag nyo isipin, Inday Sara is just a glorified head of state, glorified leader, glorified administrator. Tapos kayo nagpapatakbo sa likod ni Inday. Hindi kami papayag doon. Hindi kami papayag, ha? Kaya yun, tandaan nyo, hindi kami papayag. Kaya manunod muna kami. Sige, takutan tayo, di takutan tayo. Ayaw namin ng hunta. Pag nagising tayo na may hunta, alam nyo kaya ayaw ko. Sabi ko kay Sabi ko yan Sir, hindi pwede hunta. I'm sorry, sir, with all due respect, hindi pwede hunta. Kasi pagka-hunta, babalik lang tayo sa dati. Ang armed forces, hindi prepared yan to run a country. Pwede pa, it's prepared to run an armed forces. Dalin mo nga ang isa dyan. Dalin mo sa isang departamento, Secretary of Defense, nagkakamali pa buhaw-buhaw pa Dalin mo dyan ang isa, gawin mong COVID.
lagay mo sa COVID, nagkakamali pa eh. O isa pagkakamali, example, ipipilit yung motor, magkaroon ng barrier na ganyan. Driver at saka yung back rider, may barrier na ganyan. Magkasawa. Eh, sa gabi, magkasama. O di ba mali? They are prepared and trained with so many years of experience, yan ang totoo, to run an institution, the armed forces. Pero kuhanin mo yan at gawin mong junta, leaders, lagay mo dyan, di pwede. Magkamali yan. Ano sagot niya sa economy? Ano sagot niyan sa foreign policy? Ano sagot niyan kung saan ano pa? Ha? Sorry, pero mga kabagang, hindi prepared. Yun lang yun. If you're prepared for that, you can. Pero against the Constitution civilian authority over the military. So, ano yung technicality? Civil-military junta. Ay pagka ganon, parang diniktahan ninyo si Inday. Hindi rin tama Ewan ko sa inyo, kaya nga panonoorin ko na lang kung ano yung tiklop dyan. Basta sabi ang info galing kay paring Trump, na sabi mag-sure in na siya, I will not support a junta. Hindi ko na masabi pa nga yung, and I will not support any bloodshed. I let the Filipino people determine their future. But I will not support bloodshed. Ibig sabihin, kayong may hawak ng armed forces at PNP, pagka ginamit ninyo yan laban sa mga taong bayan na nagrarally, ratratin nyo, saktan ninyo, and it's supposed to be an institution for, by, and of the people, aba, yari kayo, magalit si Trump. No. And pagka nangyari yung bloodshed, or yung junta, he will freeze, he will stop all support, be it military or economic support to the Philippines. So paano yan? Lalo kayong mabangkarote. Lalo tayong lusubin. Wala na, tanggalin yung bases. Tanggalin yung military personnel. Pagka nagkaroon ng junta, nagkaroon ng bloodshed. Okay? Tapos, Trump will freeze all the assets of those who supported the ICC. Tatandaan niyo yung ICC? Papasukin dito kay Duterte. Para huliin si Duterte. Whatever asset na nandun sa kanila, nitong mga tukmoy na nagsusuporta sa ICC, frozen, kunin ng Amerika. Ay, kawawa naman yung may mga depositong ginto Kawawa naman yung mga may pera-pera at saka may mga kondo-kondo sa Amerika, no? Mga real sa Amerika. Frozen yun. Trump will, yun, sinabi ko na yun, yung support. Tapos, he will, hindi ko na mabasa. All military commanders who support BBM in the main event, probably, all military commanders who support BBM will not be allowed entry to the USA. In the event na EDSA 1, Part 2, lipad, takas sa USA. You will be intercepted and you will not be allowed entry. Balik kayo sa Pilipinas. Yay! Bitay kayo, bitay. Yari kayo, lahat kayo. All military commanders who support BBM. Why? Bakit ka ganon?
galit si Trump sa bangag. Ayaw niya sa bangag. Ngayon, parang naniniwala na siya sa bangag na presidente. Merong bangag dito. Sabi sa'yo, magpa-hair follicle test ka. Kaya kita mo na, nalaman na ni Trump na bangag ka. O paano? Ganun pa rin, hair follicle ka. Kaya kayo loyal kay BBM, sabihin nyo, bossing, hair follicle na. Delikado tayo, bibitayin tayo ng mga mamamayan. Madami kayo, pare-pares kayo, bitay kayo. Mabibitay kayo, sorry sa inyo. Good luck sa inyo, matatapang kayo eh. So yun yung yun yung gusto kong sabihin. Na manonood lang ako sa INC. Lahat ng FGF na INC, respeto lang, manood kayo. Punta kayo, suporta kayo. Lahat ng FGF na gustong sumali, sumali kayo. Pero ako sinasabi ko, hindi ako pupunta. Nasabi ko na. Panonoorin ko kung ano yung outcome. I want to be ready with a quick decision kung kinakailangan. Panonoorin ko lang yan para makita ko yung outcome. Kasi pagka on the ground ka, hindi mo makikita lahat eh. At least kung minomonitor ko, makita ko. So yun yung yung mga commanders na gustong pumunta ron, pumunta lang kayo. Pumunta kayo. Pero walang magdadala ng barel, walang magdadala ng deadly weapon, walang manggugulo sa inyo. Ano tayo? Neutral Neutral. Wala tayong inaano. Constitution tayo. Constitution. Ayaw natin ng gulo. Ayaw natin ng bangag. Ayaw natin ng komunista. Ayaw natin ng mga magnanakaw. No? Ayaw natin ng mga abuso sa konstitusyon. Ngayon, ang nakikita natin, ito, parang question mark kasi yung tema ng rally. Parang, nandyan na rin lang ang tao, pero 1 million to 2 million na tao nationwide, ano yun? Peace and unity. So, itong kanila, parang gusto nyo pa magkabate. Gusto nyo pa bang umabot ng 2028? Okay. Kaya ayoko pumunta. Hindi ako pupunta. Kasi hindi ganun yung akin eh. Ang sa akin, ayoko ng bangag. Ayoko ng droga. Ayoko ng komunista nandiyan sa Congress. Ayoko ng magnanakaw. Lahat kayo nagnanakaw. Ayoko ng abusado. Ayoko ng ginagamit yung armed forces tsaka yung PNP. Binaboy nyo eh. Ha? Binaboy nyo. Yung mga junior officer, atat na eh. Nabumaklas eh. Ha? Kaya, maghintay lang ng hudyat yung mga yan eh. Ngayon kung may biglang papasok at maghuhunta, ay nako. Diba? Ay, lukuhan to eh. Gagamitin nyo yung dami ng tao para, biglang magbati-bati na lang si Inday at si Marcos. Gusto nyo patapusin ng 2028? What for? Unity? What for? Kung unity ng taong bayan against corruption, against drugs, against communism, against abuse of power, okay ako. Unity for the betterment of this country. Unity for progress. Unity na maging Singapore tayo. Sasama ako, buong FGF sasama dyan. Tatapusin natin. Pero nirerespeto namin kayo, kaya hindi kami sasama. Yung ibang grupo na gustong manguna, kaya ayaw ko kasi ayaw kong mambastos ng ibang grupo. Simbahan pa yan eh. Ngayon, kung walang nangyari dyan, ang sasabihin ko, sinabi na sa inyo eh. Sabi, I told you so. Jab. Walang mangyari. Ang dapat dyan, 1, 2, 3 punch na combination. Ang kayang-kaya nang tapusin namin yan. With our 40 million. Kayang-kaya namin tapusin yan. At sa amin, tatapusin namin yan one time, big time. Promise, this January, tatapusin. Pinapanood. Pumasok kasi yung INC eh. Pumasok eh.
So, okay, tigil muna tayo. Tigil tayo. As I was explaining to the other people, to other groups, na in-effect sana eh. In-effect eh. Ang plano namin eh. In-effect na eh. Pero I have to hold it eh. Tigil, tigil, tigil. Tigil, preno eh. Nasa 120 na yung takbo namin eh. Tigil eh, preno bigla eh. Observe. Observe. Kaya natin, hindi tayo naghahangad ng magandang pangalan, na magandang nasikat tayo. Hindi tayo naghahangad ng ganun. Confident tayo sa sarili natin, FGF. Confident tayo. Hindi natin kailangan ng iba. Hindi natin kailangan ng respeto ng iba. Hindi natin kailangan yung pagsang-ayon ng iba sa atin. Hindi. Ang kailangan lang natin ay yung pagtiwala ng mga kababayan natin na nasa tama tayo. Kailangan lang natin pagkatiwala natin ng isa't isa. Alam natin alin yung tama eh. Doon tayo. Kaya kung merong question mark, tigil, hayaan mo sila. Anyway, if they have the numbers, kung may 1 million yan, 2 million yan, bumaliktad yung AP towards them and then nasunod yung konstitusyon, BBM goes down, Inday Sara comes in, okay, yun din naman gusto nyo, di ba? Pero, yung change, ang question mark. What will change? Kung hindi yan mababago at yung ibang politiko na gago ay lumipat dito kay Inday at napilita mag-compromise si Inday na pangako kasi sumali. Yun ang ayoko. Kaya nga hindi tayo naghahangad ng pwesto hindi tayo naghahangad ng payback eh. Ang habol lang natin, Pilipinas na maganda. That's more than enough. Ang habol natin, gumanda ang buhay ng mga Pilipino. Hindi magawa ng Pilipino. Walang ethnic differences. Muslim, Kristiyano, mga belief. Wala eh. Isa lang inisip natin, Pilipinas. Umabante na tayo. Sobra-sobra na tayong nabugalgal eh. Sobra-sobra na tayo. We have to stop it and we have to move forward. In this lifetime, in our lifetime, ituwid natin. So, ayun yung aking mensahe sa inyo, mga kababayan. Ang hudyat, manggagaling sa 3 bagay. No? Kung may inapi na FGF, kung meron tinarantado sa inyo, parating nyo kagad sa akin. Pagka nalaman ko hindi kayo abusado, nasa tama kayo, aawayin ko yung tumarantado sa inyo. At wala akong rerespetuhin kung sino man yun. No, wala akong kakatakutan kung sino man yun. Kasi nasa katwiran kayo. Ngayon, kung kayo loko-loko, ay babatukan ko kayo. Batukan ko kayo. Aasta kayong mali man. Di ba? So, yun yung ko. Ngayon, yung isa pa, makikita natin kung tinarantado yung rally, makita natin kung medyo bumaliktad yung rally, nagamit kasi for view, no, for aerial shot, biglang ayaw kay Inday, biglang BBM, biglang show force, unify na lang. So the intent really is the one in question. The intent of the rally, is it to gawing maligamgam yung tubig, maligamgam, pwede mo na maligamgam, pwede mong inumin. Malamig. Maligamgam, warm. Tolerable, pwedeng inumin. Pagkahat, init na mainit. Ngayon yung nasa dibdib ng tao, hot na hot, gigil na gigil. If the intent of the rally is to make a heart, the heart feelings of the people to become warm, kakalma. Kaya question mark.
Kasi hindi ako sangayon talaga. Sorry hindi ako sangayon sa sa peace and unity. Hindi mo naman pagbabati yung Marcos siya kasi Inday Sara. Matapos yung ginawa nilang pagnanakaw. Ano yun? Matapos nung ibibintang pa kay Inday Sara 125 million, matapos kayo billion-billion yung mga kinulimbat ninyo, hayop kayo. Tapos may intention pa kayong patayin si Inday Sara. Matapos yung siraan yung mga Duterte. Paano magkakaroon na unity doon? Sino ba nagsimula? Kayo ngayon natatakot kayo, gagamitin nyo ngayon, unity. Di ba panlilin lang yon ng kababayan natin? So, I'd rather watch para makita ko. Kayong mga gustong mag-vlog, yung actual na rally, sige, go ahead, mag-vlog kayo ang gusto nyo. But as far as I'm concerned, pananorin ko na lang. Hindi ako sasama dyan. And then, kung kinakailangan, FGF tayo lalabas. Sa dami natin, lumabas tayo lahat. Para tapusin natin. Yun yung akin. Okay. I do not sleep. Oh, thank you. Al Bigata. Hello po, Sir Dado. Gandang gabi po. Happy Granny by Marisa Karangian. God bless po. Arceli Calvo, good evening to you and your family. God bless, Arceli, ha? Thank you for always watching. At Takador Family Vlog. Hello, Sir Dado from Saudi. Like, share, subscribe, ha? Vlog lang kayo. Angelita Legara. Sir Dado, paano na ba tayo ngayon? Ayun, kasasabi ko lang. So, oras ako nagsasalita. Gusto niyo pumunta doon, pumunta kayo. Ako, sinasabi ko, hindi ako pupunta. Nasabi ko, hindi ako pupunta. May duda ko eh. Ayaw ko mapasama doon kung may duda ko. Gusto ko malinaw. Hindi ako kasi sangayon doon sa peace and unity. Hindi ako sangayon. Kung ano ibig sabihin nun. O, yun. Ano yun? Isang araw lang, 2 araw na rally? Hindi ko alam. Nikayat ninyo sumama lahat. For what? What is the end objective of that rally? Yung tanong, mga military mind, ganun ang tanong. What is your intent? What do you want to accomplish? What is your end game objective in that rally? To be strict about it, ano? Ganun ang, kung general, ganun ang kasi kung magra-rally ka lang, involving millions of people, Monday, at hinihingi mo yung tao umabsent sa trabaho, kung may trabaho. Magraling tao, tapos will it change the country? Will it change? Isusoli ba yung pera? Magkakaroon na ba na accounting ng pera after nung rally? Di ba naglulokon tayo? Yan yung sa akin. Pero kung meron na kayong usapan na dahil sa dami na yan, cover lang yung peace and rally, yung peace and unity, cover lang yun. Para malumanay, para kay payagan na marami. Okay lang sa akin. Panonorin ko lang kayo. And then, pagka may pumutok nga dyan, titignan ko kung ano na yon. At kung meron mga upo, panonorin natin kung sino yung uupo, sino yung involved. Kung questionable yung mga tao, kalaban nyo ko. Kalaban nyo yung group. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!